أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ay tatalakayin na naman natin ang isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga taong gustong magkurban o mag-alay sa buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum hilala Dhul-Hijjah wa arada ahadukum ay yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Rawahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nasilayan ninyo ang unang buwan ng Dhul-Hijjah at nais ng isa sa inyo ang mag-alay, magkurban, ay panatilihin niya ang kanyang buhok at kuko. Huwag niyang bawasan o putulan. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga bagay na ipinagbabawal na gawin sa mga taong gustong magkatay o magbigay ng kurban sa panahon ng Dhul-Hijjah. Kapag pumasok ang unang araw ng Dhul-Hijjah, ay ipinagbabawal sa nais magkurban ang mga sumusunod. Una, ang pagbunot o pagputol ng buhok, lahat ng uri ng buhok sa katawan. Ikalawa, ang pagputol ng kuko. Ikatlo, ang pagbawas o pagtanggal ng anumang balat mula sa kanyang katawan katulad ng pagpapatuli at iba pa. Mga minamahal namin tagapakinig sa pananampalatayang Islam, ang mga ipinagbabawal lamang ay tatlo. Ang wala sa mga ito ay hindi ipinagbabawal. Dahil ang pagbabawal na ito, mga minamahal nating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mayroong aral sa loob ng pananampalatayang Islam. Saka pa lamang ipinahintulutang gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ay kapag nakatay na ang kurban sa araw ng Eid. Ibig sabihin, mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, bago ka makapagputol ng buhok, makapagputol ng iyong kuko, o kahit anumang pagbabawas sa iyong katawan, after pa lamang ng iyong pagkatay ng iyong kurban, dun pa lamang pinahintulutan. Kung gusto mo nang magputol o magputol ng buhok o ng kuko, ay gawin mo na. Tandaan natin, mga minamahal natin mga kapatid at tagapakinig sa pananampalatayang Islam, ang pagkakatay ng kurban ay after ng Salatul Eid. Hindi po siya pwede ng before Eid o hindi siya pwede na gabi bago ang Eid. Dapat after ng Salatul Eid ay doon pa lamang kakatayin ang kurban na gusto nating katayin. Kaya mga minamahal naming mga kapatid at tagapakinig, kailangan nating magtiis sa loob ng 10 araw ng ipinagbabawal na bawasan sa ating mga katawan. Paalala lamang, ito naman ang mga bagay na hindi ipinagbawal. So ano yung mga hindi ipinagbawal? Una, hindi bawal sa mga magkukurban ang magsuot ng bagong damit, gumamit ng shampoo, sabon, magpabango, maglagay ng anuman sa kanilang katawan, sa mga kababaihan, o pakikipagtalik sa asawa. Ikalawa, hindi pinagbawal na magpagupit ang mga pamilya na magpakatay o sino man ng kanyang pinagkakatiwalaan na magsagawa ng pagkatay. Ibig sabihin, ang mga magkakatay, sila ay pinahintulutan at pati ang pamilya ng gumastos sa katay. Kung ating ipapaliwanag, ang mga tao lamang na ipinagbabawal sa pagsasagawa ng pagpuputol ng kanilang mga buhok at ng mga kuko ay yung mga taong gumastos para sa kurban. Sila lamang po. Pero yung mga taong magkakatay, hindi po sila kasama dito. Ibig sabihin, yung mga taong magsasagawa ng pagkakatay na hindi sila naglabas ng kahit anumang pera o salapi sa kanilang mga bulsa. At pinahintulutan din na magputol ng buhok ang kanilang mga pamilya nung lalaki o ng isang Muslim na naglabas ng kayamanan para sa kurban, ang kanyang pamilya ay pinahintulutan na magputol ng kanilang mga buhok, magpagupit, or magputol ng kanilang mga kuko. Ang batas na ito ay walang pinagkaiba ang lalaki sa babae. So sa pananampalatayang Islam, kung ang babae ay gusto maglabas ng kurban, pinagbabawal po sa babae na siya ay magputol ng kanyang buhok at ng kanyang kuko o kahit anumang parte ng kanyang katawan. Ganon din po sa mga kalalakihan. Ang pinahintulutan lamang po ay yung mga pamilya niya, sila ay pwedeng magputol ng kanilang mga kuko at magpagupit sa kanilang mga buhok. Hindi rin pinagbawal magpagupit ang hindi magkurban. No, hindi rin po pinagbabawal yung mga taong hindi naglabas ng kurban, no, ng pagkakatay ng kanilang hayop.
So yung mga hindi kaya maglabas ng kurban, hindi po bawal sa kanilang magpagupit o magputol ng kanilang mga kuko. So mga minamahal natin mga kapatid at tagapakinig sa pananampalatayang Islam, bilang dagdag kaalaman, ang pagbabawal na ito ay kabilang sa makruh, hindi kanais-nais at hindi haram. Kaya sino man nakagawa ng bagay na ipinagbawal o pinagbabawal niya, sinadya man ito o nakalimutan, ay wala siyang pananagutan maliban lamang na humingi ng kapatawaran mula kay Allah at magbalik loob sa Kanya. At isa sa mga magandang aral, no, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Imam Ash-Shawkani, ang magandang aral na nakuha mula sa katuruan na ito ay ang pagpapanatili sa katawan ng buong buo, walang labis, walang kulang sa panahon ng pag-alay bilang pananggalan mula o kaligtasan sa kapahamakan ng naglalagablab ng apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din ng mga ilang mga scholar sa pananampalatayang Islam, inahintulad ang pagbawal na ito sa mga taong nagsasagawa ng kurban o pagkatay, nakagaya rin sa mga taong nagsagawa ng Hajj. No? Parehas po sila. Doon sa mga taong nagsasagawa ng Hajj ay ipinagbabawal din po sa kanila na sila ay magpagupit or magputol ng kanilang mga kuko. Kaya bilang paalaala ito mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, bigyan natin ng oras ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam upang hindi tayo makagawa ng mga iilang mga hindi kaaya-aya sa loob ng pananampalatayang Islam. At tandaan natin mga minamahal natin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinagbawal lamang pong bawasan ay ang buhok, ang kuko o kahit anumang parte ng balat sa ating buong katawan. Yan po ay mga ipinagbabawal. Ang lumabas po dito sa tatlong bagay na ito na ipinagbabawal ay hindi po kasama sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kasama lang po, ulitin po natin, ay ang buhok, ang kuko at ang balat sa buong katawan po natin. Ang ipinagbabawal na bawasan. Pinapayuhan ko ang aking sarili at maging kayo na aking kapatid sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.